Wala. Ay, grabe. Hello everyone! Sa video na to, i-review natin ang J&J Virgo. Tara! Okay, start tayo sa materyales. Ito yung J&J Virgo na wet look rubberized. 145 pesos siya nabili ko. Naman yung J&J Virgo na super white premium rubberized, 170 naman siya nang binili ko. Tapos ito naman J&J Virgo pigment nila, so 100 pesos lang bili ko dyan. Tapos next na, syempre kailangan natin ng weighing scale para sakto-sakto lang yung ano, yung halo natin, lagayan. Tapos spatula panghalo. Ayan, kutsara syempre para hindi mag cross contaminate yung white tsaka yung wet look. As ito yung screen na gagamitin natin pang print. Okay, let's go. Okay, ang next na gagawin ko 50 grams lang na super look tsaka wet look. So kukuhain natin yung 70% na 50 grams, so 35 grams. Ayun yung para sa wet look. Tapos kuhain naman natin yung 30% na natitira para sa super white, which is 15 grams. Okay, tapos ngayon yung 5% para naman sa ano to, pigment, so 2.5 grams. Okay, mag-start na tayo maghalo. So reset natin yung weighing scale o kitchen weighing scale. So start na tayo sa wet look. Yung 70% niya katulad nung kanina, 35 grams ang kakailangan natin. So 50 grams, ang 70% niya ay 35 grams. Ayan, nalagyan natin sa cup na nakapatong sa weighing scale. Syempre huwag tayo magtansya-tansya mode, no? Para fair naman, di ba? Ayan, so ito pinapakita ko pala dito yung ano, yung consistency nung wet look. Ayan na, parang mayo, parang lotion lang din natin, parang cream ganun. So maganda siya, maganda yung texture ng wet look. Naman tayo sa super white. So yung 30% nya is yung natitira, which is 15 grams. So pupunuan lang natin yung cup para maging 50 grams. So ay napansin ko pala sa texture nitong or consistency nitong super white, ano, medyo ang tapang niya, tigas, ganun, parang matigas siya. Tatapangan ako sa kanya versus dun sa mga tool ko. Medyo malambot sa tool ko sa J&J Virgo. Medyo matigas yung super white. Tapos dito tayo sa pigment. So 5% nilalagay natin, which is 2.5 grams. Ito, ang laki nung bibig nung lagayin ng pigment. So kailangan mo dito ng syringe. Ayan, 'di ba? Tatapon na. Kasi nga ang hirap. Wala pa naman ako nung pang injection, yung pang higop. Tapos ilalagay dyan. So ayun, naglinis patuloy ako. Malas. Anyway, move forward. Haluin na natin to. Ayun, medyo natitigasan ako sa ano, sa super white. Feeling ko ang tapang ng super white niya. Ayan, no. Nahihirapan ako dyan maghalo. Tapos yellow gold yung kulay, pero medyo yellowish siya dahil siguro ang tapang ng white. Sige, move forward tayo. Okay, start tayo mag-print, pero habang nagsisetup tayo ng ipiprint, ikikwento ko na yung na-experience ko dito sa J&J Virgo na halo, lalo na tong sa super white. Habang hinahalo ko siya, natitigasan ako dun sa texture ng super white. Parang ang lakas nung epekto niya sa mixing, ang lakas nung pagka-white niya. So ngayon yung pigment niyang yellow gold dapat nagiging parang yellow na lang kasi ang tapang ng white. Pero sa tool ko pag ginagawa ko yung 70-30 kasi yellow gold, okay naman, lumalabas naman yung yellow gold kahit papano. Pero dito sa J&J Virgo, nakita nyo yung pigment kanina kung ano kulay, iba siya sa nahalo ko. Siguro kulang lang yung pigment ko, or pwede ding sobra ako super white. So kanya-kanyang ano din, kanya-kanyang formula din. So ito yung umpisan ko na printan. Yan, first coating yan. Make sure kung walang sumasabit. Ano, ang tapang kasi niya, parang sumasabit yung ano, yung ink
sa screen. So siguro kailangan ng anti-tack. Okay, dry to touch lang to. Okay, second coating. Ayan. Sarap pakinggan nung tunog niya eh. Yun no. Oh. Zoom natin. Ayan. Ayan ang second coating niya. Medyo makapal siya. Tapos print natin dry to touch din ulit. I mean print tapos dry, print dry. And third coating na to. Napapansin niyo ba 'yon? Habang patagal ng patagal sumasabit yung ayan no. Natatapakan talaga ako sa ink nila eh, na parang ang bilis niya matuyo. To fourth coating. Ang bilis niya matuyo na pati sa frame, ayun no. Na kagad siya, tuyo na kagad siya dun sa may screen. Siguro kulang ako. Siguro kailangan ko ng reducer at binder para magamit tong J&J Virgo. So ito na. Hindi ko na nabilang pang ilan ba to? Fourth coating, third coating. Anyway, proceed tayo. Basta ganun na. Kung pansinin niyo yung natuto yung ink. Partida, ito na piniprintan ko. Wala akong piniprintan iba. So, mabilis matuyo. Sobrang bilis tumuyo ng J&J Virgo. Ang tapang kasi ng white. Tatapangan ako. Yan na pati flooding. Parang tumitigas na rin. Hindi ko na maitulak ng maayos. Yan. So, dry na natin to. Pero overall, ang ganda ng print. Ang ganda ng print, promise. Tingnan natin ng malapitan para ma-appreciate naman natin yung pinaghirapan natin, no? Ayan. O, diba? Solid din naman. Solid din ng J&J Virgo. Nasa, din yan eh, diskarte. Pero kulang nga lang siguro ako ng reducer tsaka binder. Hindi ako nakabili. Sorry. Move tayo sa next. Ang gagawin natin dito, 50% white tsaka 50% wet look. So, ang target ko or ang goal ko, tingnan ko lang yung kapal. Nung tag 50% sila. So, alam naman natin transparent to sa wet look, no? Tapos yung premium white nila. Talagang white na white yan. Ayan, sa paghalo niya, natigasan pa rin talaga ako. So, siguro nga, kailangan natin ng binder at saka reducer para medyo lumabnaw. Or siguro yung ibang model niya. May nakita akong isang model, hindi ko lang nabili. Ito, first coating natin. Ayan siya. So, nga pala, kung natanong nyo, no, bakit kanina sumasama yung siguro kulang ako sa table adhesive, pero nilagyan ko na ng table adhesive to. Bago ako mag-print ulit kasi alam ko naman na sumasama yung yung ink pag inangat yung frame or yung shirt mo. Pero dahil nga parang ewan ko, mabilis matuyo yung J&J Virgo na version na to. Wala akong reducer, walang binder. Medyo ang bilis niya tumuyo. Kaya parang sumasama na siya sa frame, sa screen ko. Ayan o. Sumasama pa rin siya kahit may dagdag na akong table adhesive eh. So baka kulang pa yung table adhesive ko. Kaya pagkatapos itong clip na to, nagdagdag ako. Pero hindi ko na binidyohan, no? Sasabihin ko na lang na nalagyan ko ng table adhesive. Yan, next coating. Kung napapansin nyo, ayun, yung mga ink, natutuyo na talaga actually yung mga dulo-dulo niyan eh. Kaya medyo parang nagiging rough na yung screen, yung printing ko. Yan, pero overall, kung print output naman ang pinag-uusapan, yes, maganda ang print output. Ayan, coating ulit. Ayun no, grabe sumama oh. Partida, kakalagay ko lang ng niyan, table adhesive. So kaya pala may tinda atang anti-tack yung yung J&J Virgo. Kasi nga ganito din yung siguro sitwasyon ng printing nila or nung panag-process. Okay, tingnan na natin to. So si anti-tack pala yun, no? Para hindi sumama yung t-shirt sa frame or yung print mo. Okay, kapal naman, no? Kaya dinamihan kong pahay dyan kasi 50-50 yan, no? May transparent tsaka may premium white or white lang. So yung opacity niya sa black shirt medyo konti lang. Nung umpisa mapansin nyo, pero pagkatagal ang kapal niya na, ang ganda na. Okay, move tayo sa next. Okay, dito tayo sa next. Piprint tayo ng super white lang.
solid lang. Titignan kung gaano ka solid. So ayun, nalalagay ko na siya dyan. Ayun, bago pa ako mag-print itong super white, naglagay ulit ako ng table adhesive para sure na baka kulang lang ako sa adhesive eh. So ito yung first coating. Tingnan natin kung anong resulta. Ayun o, medyo sa una hindi na sumama, no? Medyo may kapit na yung t-shirt. Kinapalan ko na yung table adhesive. Tingnan natin to. Blower. Itong next clip, hindi ko na videohan yung second coating ko dito dahil naubusan akong memory. So pang third coating na itong ginagawa ko. Ngayon, so na-standby siyang naka-flood for about mga 15 to 20 minutes. Ngayon ito na, piniprint ko na siya, ang tigas na. Kaya sige, sabi ko give it a try. Ano mangyayari? Ayan na nga, kita nyo ba? Ay grabe, dyan na ako nag-react. Tingnan nyo na nangyari. Tumigas na yung ditong part to. Ang bilis niya tumigas. So tinry ko siyang i-flood ng mga 20 minutes. Pero may part na tumigas na siya. Ito banda. Para mapapakita ito, ang part na to. So dyan na lang muna. Ang tigas din ito. Ayun, no? Grabe yung to. Grabe yung tuyo. Yun, no? Hindi na dumidikit. Ayun, no? Sample. Kita nyo ba yan? Grabe siya tumigas. So ingat sa JJ Virgo, pero maganda pa rin yung ink nila. Ayan yung hindi ko napapatungan kasi barado na eh. Hugasan ko na ito ng mabilis tsaka kikiskisin. So okay naman so far. Tingnan na natin yung print, no? Ilang coatings na to, pero premium white naman kasi to, kaya white na white talaga yung print niyan. Ayan yung close up print ng premium white J&J Virgo. So move na tayo sa last part, which is yung conclusion natin. Ano mga natutunan natin dito? Okay, conclusion tayo. Ang J&J Virgo na nabili ko na premium white at wet look niya, mabilis matuyo. Pero kung quality output, yes, quality siya. Yung texture naman niya, medyo matigas siya na konti versus sa Tulco. Sa Tulco rubber like. Sa kanya naman rubber naman pero may konting katigasan. So ayun na nga siguro yung paghabang nagpiprint ako, parang antigas na nararamdaman ko. Siguro kaya ganun yung output niya. Ngayon siguro maganda din, sana tinry ko din yung J&J Virgo na SG model, itong dalawang to. Okay, sa next clip naman na to, ayan, kinakapa ko na siya. Diyan ko na alam na medyo matigas siya versus dun sa Tulco na nakasanayan namin. Ayan, tsaka nga pala, mas maganda pala talagang tumawag sa mga suppliers bago mo itry para maintindihan mo. Eh, ang ginawa ko kasi, bumili na lang ako sa Lazada. Tapos, tinry ko na lang. So, hindi na ako nagtanong. Pero overall, okay naman to. Okay naman ang J&J Virgo. Makakamura ka rin dito. Kung medyo may pagkabawas konti sa budget ng pag-print, okay to. Okay ang J&J Virgo. Ingat lang. Tapos, yung temperature dyan sa ginagawa ko, medyo malamig naman, di naman mainit kasi may ventilation sa taas namin. So, maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. Thank you.